Sa tingin ko, magbabalikan sina Ada at Trusgar. Magkasama sila, mangyayari yon. Hindi mararanasan ng pamangkin kong nangyari sa akin. Tama ka, auntie. Hindi dapat. Okay, good. Tignan mo ako. Celine, ganito. Pag dumating si Ada, kalma lang tayo palagi, ha? Mukha ka pa namang madrama. Celine, umasta ka lang na normal. Sinasabi ko sa'yo. Ako na. Act natural. Ako na. Dapat ka panipaniwala ang gagawin natin. Naiintindihan mo? Ala! Tapos na. Tapos na? Tapos na ang lahat. Si Rusgar, nag-propose na kay Tuğçe. Ano? At umuo naman si Tuğçe. Hindi ako makapaniwala. Magkasama na silang titira sa iisang bubong. Paalis na si Rusgar, lilipat na siya ng bahay. Naku po! Tara, Ano umupo po? ka rito. Beshi, mag-usap tayo. Please. Alam mo, karmahin sana siya sa mga ginawa niya sa'yo. Wala siyang kwentang lalaki. Paano niya nagagawa to sa kaibigan ko? Manluloko siya. Manggagamit. Oh, anak ko. That ring was supposed to be mine. Teka lang, nag-propose sa'yo si Rusgar? Magpo-propose sana, Auntie Yasmin. Nga pala, tinala niya yung singsing. May singsing! Naku anak, hindi talaga to maganda. Yung lalaking yon, pati singsing ginamit niya. Gagawin ko, papahirapan ko siya, magdurusa siya dahil sa Huwag ka kanya namang napunta ang ganyan, pamangkin ko Auntie. sa ganitong sitwasyon. Pinaiyak niya pang pinakamamahal kong Ada. Sana maparusahan ka, Rusgar. Tinatawag na ako. Labas muna ako para hindi siya pumunta rito. Sigurado magtatanong niya. Auntie, please. Hindi ko muna masasagot mga katanungan niyo. Hindi na okay pakiramdam ko. Kayo na po ang bahala. Umiyak, anak. Maganda kong anak. Tahan ka na, sisiguraduhin kong mamalasin din yan si Rusgar. Ay, nako, Beshi. Talagang yung singsing pag ginamit niya na dapat ibibigay niya sa'yo. Grabe siya. Oo, pinsan. Ada fainted all of a sudden. She was so pale. Sobra ako nag-alala. Pinsan, hindi siya namatay. Nawalan lang siya ng malay. May tatanong lang ako. Parang nagkakaroon ka na ata ng feelings kay Ada. Anong sabi mo? I like her? Gusto I mo ba like siya? her? No way, pinsan. Hindi lahat katulad mo. Hindi lahat habol sa kahit sinong babae basta lang humihinga. Mas okay ka na ba ngayon? Di ba nakakatulong ang pag-iyak? Nakakagaan talaga ng loob yan. Sobra. I kept it bottled up inside. Hindi talaga ako nakaiyak doon. Ngayon medyo relax ka na. Okay, ngayong malinaw na ang lahat, hindi ka na magtatrabaho sa company na yon. Aalis ka na kasi nalaman mo na ang dapat malaman. Napatunayan mo na talaga na hindi siya para sa'yo. Sabi mo nga kanina, tapos na, diba? Hindi ka pwedeng palaging nakapaligid kay Rusgar. Hindi. Baliktad pa nga eh. Mas lalo kong pag-iigihan ang trabaho ko. Magiging successful ako. Hanggang sa mapag-isip sina Rusgar at Tuğçe na ang galing-galing naman ng babaeng to, paano siya naging ganito ka-successful? Ang husay niya sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Pagkatapos nun, baka makuha ko pa yung office ni Tuğçe. Baka maging editor-in-chief pa ako. Beshi, chill, relax. Kung ano-ano nang sinasabi mo. Alam ko ang sinasabi ko. Nakuha ko na yung desk niya. Isunod ko na yung opisina niya. Bakit hindi? Hindi naman imposible. If they want to play games, press game ako makipaglaro. Subukan lang nila ako. Anong plano mo, pinsan? Anong plano kong gawin? Contrary to what you think, because I don't like Ada, hindi ako interesado sa kanya. Kaya I decided na bawasan ang trabaho niya. Pero paano? Tulad ng hindi na ako lalapit sa kanya, gaya ng dati. So, paano mo naman gagawin yun? By getting close to Mr. Bora. Evet, yung tipong sobrang close. Kukunin ko yung loob niya, makikita niya ako kahit saan. Lagi akong nasa tabi niya. Come on, Ada. Go, Ada. Gawin mo to, Ada. Makikita mo na lang nagiging sobra na akong successful. Hanggang hindi na niya ako kayang i-let go. Sa totoo lang, pinsan, mukhang sinasadya mo talagang lumayo kay Ada. Kasi parang naiisip ko na baka dahil natatakot kang magkagusto ko sa kanya. Ako? In love kay Ada? Oo. You're so funny, pinsan. Mapagbiru kang tao pero hindi mo ako mapatawa. Ilang beses ko na ba sinasabi sa'yo? There's no such thing as love. At kung meron man, hindi rin yan tatagal. Tanungin mo ako kung bakit. Bakit? Kasi habang nakikilala mo ang isang tao, imposibleng ma-fall ka sa kanya. Tanungin mo ako ulit kung bakit.
Iba itatanong ko. Okay, tanungin mo ako. Anong reason? Wala kang mapagkakatiwalaan. Gets mo? Alam mo ba kung anong iniisip ko ngayon? I'm curious. Tell me what you think. Ano, speak up. Si Ashley ang gumulo sa'yo. Ikaw naguguluhin ko ngayon. Seryoso nga. Siya ang Shut up! dahilan. Shut Ako up! ba? Shut up! Dude, don't make me scream! So, hindi mo naman ginagawa lahat ng to para mabawi si Rusgar, tama ba ako? Kasi alam mo na yung kamalasan ng pamilya nyo tsaka walang katapusang kalungkutan. Si Rusgar ang unang lalaking nagpakilig sa akin. Oo, inaamin ko yun. Pero ganun talaga. Parang nasa iba talaga ang tibok ng puso niya. Okay lang yan, Beshi. Kaya ayun. Ewan ko na kung ano talaga. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, na kahit habang buhay akong malungkot, hindi ako susuko, Celine. Ay nako, hindi ka kailanman mabibigo. Makakarating ka sa magagandang lugar. Huwag ka nang mag-alala. Alam kong sasaya ka din. Hmm? Ay, mahal kong Beshi, makikita Hindi mo. ako mabibigo. Tama. Huwag susuko. Mr. Bora? Mr. Bora, günaydın. Günaydın. Kamusta ka? Did you come here to ask me how I am? Mr. Bora, would you like something to drink? I got it. Eto na yung closing values ng No Indus- need. I got it. Let's go. Late ba ako? Hindi naman ako late ah. 8 o'clock pa lang. Sabi mo 8 dapat nandito na ako. Mr. Bora, hindi ako late. This is your agenda. Anong meron? Please, darling, kumain ka na. Open your mouth, please. Kahit konti lang. Oh, honey, lumamig na yung pagkain. Sayang naman. Please, aking prinsesa. Nag-aalala na si Ate. Günaydın, everyone. Kumain ka na. Good Enjoy your night, meal. then. It looks Good night, delicious. Thanks. Günaydın. Günaydın, Niha. Günaydın. Kain. Princess, I cannot sit before I kiss you. Oh, günaydın. Kunaydın. Andito pala si Auntie Ada. Bakit di niyo po sinabi sa akin? Auntie, tabi ka sa akin. My princess, pag umupo ako ngayon, malilate na ako sa work. Kahit ilang minuto lang. Sige na, umupo ka na. Halika na. Can we play together after breakfast? Kailangan nang pumasok sa work ni Auntie Ada mo. Maybe next time. Kamusta naman ang trabaho, anak? Masyado kayatang busy. As always, Anne. Tara na, kumain na tayo. Go on. Honey, sabihan mo nga yan. Hindi siya nakikinig sa amin tapos ayaw niyo pang kumain. Our little princess. Nag-aalala na kami sa'yo. Can you please start eating your breakfast? Abla Ada, pwede mo akong tulungan kainin yung pagkain ko? Princess, big girl ka na. Kaya mo nang kumain ng breakfast mag-isa. Malaki ka na, di ba? Pero ganito na lang. Gawin nating fun ang breakfast natin. Game ka ba? Sige, ganito gawin natin. Kamatis. Gawin nating bilog-bilog. Ayun, pulang-pula. Ito palang natatakam na ako. Tapos 2 olive parang mata. Banda dito yung ilong, yung pisngi, lagyan din natin. Tapos ito yung lips. Tada! Kamusta ang itsura? Ang ganda. Ano, princess? Anong una nating kakainin? Gusto kong kainin yung mata. Gusto mo yung mata? Siyempre naman. Itong matang ito, tingnan mo, napakaitim. Oh, Nabanggit mo nga pala kahapon yung tungkol sa trabaho, anak. Kamusta naman yung meeting? masarap. Ubusin na natin yung olives. It was really good, Anne. Everything is fine. Ano naman ang isusunod natin? Gusto ko naman yung pisngi. Pisngi, masusunod, mahal na prinsesa. Baka naman pinapagod mo sarili mo. Dapat umiwas ka sa stress. Kung gusto mo maging successful ang anak mo sa negosyo,
Dapat maranasan niya yung mga pinagdaanan natin. O, ano naman ang gusto mong kainin ngayon? Auntie Ada, yung lips naman. Kainin na natin yung bibig! Ada, ikaw ba ang nani niya? Uncle, tinuturuan ako ni Auntie Ada na ma-enjoy ang pagkain ko ng breakfast. Bakit ka galit? Mauna na po ako, sir. Mr. Bora, maghihintay na lang po ako sa pinto. You can go to the office. Susunod na lang ako. Okay, kung yan ang gusto nyo, Mr. Bora. Sir, Yvette, Joy, I hope you enjoy your breakfast po and I hope you have a nice day. Good luck, dear. Goodbye. Elif, baby, ubusin mo lahat ng pagkain sa plato mo, ha? Baka kasi malungkot yung teddy bear. Wag po kayong makikinig kay Uncle, okay? Oo. Go ahead, okay? Bye-bye. Huwag mong dalhin yung trabaho sa bahay kung mahihirapan kang tapusin. Go, Ada! Ada, Mr. Rusgar, mag-usap tayo. kailangan mo ng appointment kay Mr. Bora? Wala pa siyang schedule, baka after an hour pa. Wala ka bang sasabihin about sa nangyari kagabi? Congratulations, Mr. Rusgar. I'm very happy for you.